Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Isa namang kwentong pangkababalaghan ang inyo pong matutunghayan ngayong araw na ito dito sa ating munting channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan, na ating pamamagatang Sabong, Kulam laban sa Mambabarang. Sino sa kanilang dalawa ang mas makapangyarihan? Isa si Mang Rigor sa mga bantog na sabongero sa kanilang baryo at maging saan mang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Maingay at palaging bukang bibig ng mga mamumusta't mga sabongero. Ang kanyang pangalan, si Mang Rigor, ay anak ng isang kinatatakutang bayarang mambabarang at nagngangalang si Tatang Alfonso, kung saan ay marami itong nalalamang patungkol sa mga karunungan o mga kapangyarihang dilim na kanyang ginagamit sa pangkukulam sa mga taong inagrabyado ang kanyang mga kliyente. Kalat na at usap-usapan na sa kanilang baryo ang tungkol sa kapangyarihang dilim ni Tatang Alfonso dahil sa dami ng kanyang biniktima. Kapalit ng buhay ng mga taong pinapatay niya sa karumal-dumal na kamatayan ay ang malaking halaga ng perang ibinabayad ng mga nag-utos sa kanya dahil sa kakaibang lakas at bisa ng kapangyarihang dilim ni Tatang Alfonso, kung kaya't malaya itong nagsasabog ng lagim at walang makapipigil sa kanya na sino man dahil sa takot ng mga taong mabiktima ng kulam ni Tatang Alfonso. Isang mayamang lalaki at negosyanteng nagmula pa sa Maynila ay kanya pang sinadyang dayuhin sa liblib na baryo. Si Tatang Alfonso, kasama ng mayamang lalaking negosyanteng yon, ang kanyang mga upahang mga tauhan, at armado ang mga ito upang protektahan ang kanilang among mayaman. Magandang araw, Manong. Ako si Don Sigopia. Isa akong negosyante at nagmula kami sa Kalakhang, Maynila. At kaya kami narito sa liblib na baryong ito dahil may nakapagsabi sa aking dito ko raw matatagpuan o makikita ang matandang bantog na mangkukulam at nagngangalang si Tatang Alfonso Escobar. Ang sabi kaagad ng mayamang negosyante sa mamang nasa loob ng kanilang bakuran, at meron itong hinihimas na isang manok panabong, isang abuhin, at siya'y walang iba kundi si Mang Rigor, ang nag-iisang anak ni Tatang Alfonso. Ganoon po ba, sir? Pues hindi po kayo nagkamali ng pinuntahang baryo. Dahil sa ito nga ang baryo kung saan nakatira ang bantog na mangkukulam, at sasamahan ko pa kayo sa kanya. Ganoon ba, Manong? Hala? Sige, dalhin mo kami sa kanya. Oo, dadalhin ko kayo sa aking ama na isang makapangyarihan at bantog na mangkukulam. Boss, siya pala ang anak ng matandang mangkukulam. Oo, ako nga. Kaya tayo na. Sumunod kayo sa akin. Itinali ikagad ni Mang Rigor ang kanyang hinihimas na abuhing panabong na kanyang pinaplanong dalhin sa magaganap na sabong sa piyesta sa kanilang kadikit baryo. Kasunod noy, naglakad siya at tinahak ng kanyang mga paa ang daan patungo sa kubo ng kanyang amang mangkukulam na nakatirik sa bundok, habang nasa kanyang likurang sumusunod sa kanya ang mga magiging bisita ng kanyang ama. At pagkarating nila sa kubo ng kanyang amay, ay narat na nila itong nakaluhod sa sahig ng kanyang kubong gawa sa kawayan. Nakatalikod sa kanila, nakadipa ang kanyang mga kamay, at ito'y nakapikit, at sa kanyang harap ay makikita ang isang nakabaliktad na itim na krus. Anong sadya niyo sa akin? At parang nararamdaman kong napaka-importante ng pakay nyo. Ang tanong ng nooy, nakatalikod, nakaluhod, nakadipa, at nakapikit pa rin ang kanyang mga matang, si Tatang Alfonso, sa mga taong nasa kanyang likuran. Itay, may importanteng sadya po sa inyo. Itong isang negosyanteng si Don Sigopia, ang sabi ni Mang Rigor. Totoo. Totoo yun, Tatang Alfonso. Napaka-importante ng sadya ko sa iyo. Ang sagot naman kagad
ng negosyanteng si Don Segovia. Ganoon ba? Sige, iho. Rigor, iwan niyo muna kaming dalawa ni Don Segovia. Mga bata, doon na muna kayo sa labas ng kubong ito. Doon sa may punong mangga, di kalayuan rito. Doon niyo ako hintayin. Sumunod kagad sa mga sinabing yon ni Don Segovia ang kanyang mga tauhan. At nang silang dalawa na lang ng matandang mangkukulam ang natitira sa loob ng kuboy, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa sa inyo. Tatang, narito sa hawak kong sobre na ito na aking kinuha sa aking kaliwang malalim na bulsang pantalon. Ang halaga ng pera ang aking ibibigay sa iyo bilang kabayaran sa gagawin mong pangkukulam sa isang taong matagal ko nang gustong mabura. Sa mundong ito, ang larawang ito ay si Mr. Ismael de Guzman, isa kong karibal sa aking mga negosyo. Matagal na siyang tinik sa aking lalamunan, tatang. 50,000 ang laman ng sobrang ito, kapalit ng buhay ni Mr. de Guzman. At ikaw na ang bahala sa kung paanong paraan mo siya papatayin. Alam mo, Don Segovia, hindi ka nagkamali ng taong pinuntahan rito sa aming baryo. Dahil bukas na bukas mismo, pagsikat ng araw at pagsabog ng liwanag, ay mababalitaan mo na sa telebisyon, sa mga radyo at mga pahayagan ang biglaang pagkamatay ng taong ito. Maraming salamat, Tatang Alfonso. Asahan ko yan. Paano? Yan lang talaga ang sadya ko sa inyo. Babalik na kami sa Maynila. Masaya si Mang Rigor sa bawat perang ibinabayad ng mga kliyente ng kanyang ama. Dahil sa siya'y nabibigyan ng pera ng kanyang ama, pagpatak ng hating gabi, ng mismong araw na yon, ay gumawa kaagad ng ritual. Itong si Tatang Alfonso, lumuhod siya sa harap ng itim na kandilang may sindi, at sa harapan ng baliktad na krus, dumipat ipinikit niya ang kanyang mga mata, habang walang palya itong umuusal ng mga orasyong may kinalaman sa kapangyarihan ng dilim. At pagdilat nito'y dinampot ng kanyang kaliwang kamay ang larawan ng negosyanteng si Mr. de Guzman. Samantalang sa kanyang kanang kamay ay makikitang mahigpit niyang hawak ang medyo mahabang karayom. Ang karayom na ito na nasa aking kanang kamay ang siyang itutusok ko sa ulo mo na nasa larawan ng paulit-ulit, Mr. de Guzman. Nakatulad nito. Umalulong ang mga aso habang paulit-ulit na itinutusok ng matandang mangkukulam ang karayom sa ulo ng larawan ni Mr. de Guzman. Zelda, naririnig mo ba yon? Muli na namang umalulong ang kakilakilabot ng mga aso sa gantong oras ng gabi, at paniguradong may bagong biktima na naman ang ating kababaryong mangkukulam na si Alfonso. Diyos ko, kailan kaya magwawakas ang kanyang paghahasik ng lagim? At sino kaya ang makakapigil sa kanya? Ang sabi ni Tatang Hernan sa kanyang asawa na si Aling Zelda, isa sa mga kabaryo ng mag-amang Tatang Alfonso at Mang Rigor. Kinaumagahan, pagsabog ng liwanag sa mismong mansyon ng negosyanteng si Don Segovia. Sa wakas, ayos! Ayon sa front page na ito ng pahayagang ito, ay malinaw at kinumpirmang patay na. Patay na ang aking karibal sa negosyong si Mr. Ismael de Guzman. Maaasahan talaga ang aking kinuhang matandang mangkukulam. Mga bata, boss, bakit po? Ihanda ninyo ang inyong mga sarili ngayong araw na ito. Dahil magdidiwang tayo, magpapakasaya, magiinuman. Pero bakit po, boss? Ano bang okasyong meron ngayong araw na ito? Dahil patay na si Mr. Ismael de Guzman at wala na ang matagal ng tinik sa aking lalamunan. Nangyari nga ang mga sinabing yon ni Don Segovia dahil ng mismong araw na yon ay ipinagdiwang nila ang pagkamatay ng negosyanteng si Mr. Ismael de Guzman, at walang kaalam-alam ang pamilya ng pinatay na negosyante na ang kanilang padre de pamilya
ay naging biktima ng karumaldumal na kamatayan sa mismong kamay ng bantog na mangkukulam. At nung sumapit na nga ang araw ng piyesta sa kabilang baryo nila Mang Rigor at paniguradong merong magaganap roong sabong, ay makikitang dala na ni Mang Rigor ang kanyang pambatong panabong. Ngunit bago siya sumama sa kanyang mga kaibigan, ay palihim niyang dinala sa kubo ng kanyang amang mangkukulam ang kanyang panabong na isang abuhin. Itay, na ito na po ang aking dadaling panabong sa magaganap na salpukan sa pistahan ng kabilang baryo. Isa pong abuhin. Akin na yan, anak. Rigor. Okay. Isang abuhin. Akin na yan. At akin itong oorasyon ng muli upang maging baraha sa salpukan na katulad ng palagi kong ginagawa noon sa iyong mga panabong anak. Oo nga po, Itay. At walang kaalam-alam ang mga taong sabongero o mga nakakakilala sa akin na ang orasyong sa dilim mo, Itay, na ikinakarga mo sa alinmang panabong ko bago ko dalhin sa anumang sabungan, ang dahilan kung bakit ako nakilalang tanyag na sabongero. Walang sino mang makakaalam, anak. At kung sakaling meron mang makalam, ay papatayin ko gamit ang kulam. Pumikit ang matandang mangkukulam at nagbitaw sa hangin ng mga kakaibang mga orasyong dilim, habang hawak ng kanyang dalawang kamay ang abuhing panabong, at pagdilap nito'y binugahan niya ng hangin ang mismong ulo at buong katawan ng abuhing panabong. Lalamya-lamya pa yan sa ngayon, anak, para hindi naman madihado ang may-ari ng panabong na makakakita sa kanya sa sabungan mamaya. Pero sa oras na yan ay bitawan mo na sa sahig ng sabungan, ay magiging katulad na yan ng iba mo pang mga dinalang panabong noon dito sa aking kubo. Magkakaroon yan ng kakaibang bilis, lakas, magiging agresibo sa larangan ng salpukan, at natitiyak kong magiging kaawa-awa ang kanyang makakalaban, anak. Pagkatapos nooy, bumaba na ng bundok si Mang Rigor at sumama na siya sa kanyang mga kabaryong mga sabongerong dadayo sa nasabing pistahan. At pagkarating doon sa mismong sabungan ng baryoy, matataas na mga oring panabong ang nakikita kong dala ng mga sabongerong naririto sa sabungang ito. Pero tingnan lang natin kung mayroong maibubugay ang mga panabong nyo sa aking abuhing ito. Aba, sino yung isang sabongerong may hinihimas na isang puting manok, isang ugis, isang mataas na klaseng panabong? Oh, buweset! Ano itong nararamdaman ko? Ba't parang nakakaramdam ako ng inggit sa kanya? Sino siya? Bakit sa kanya? At sa kanyang panabong nakatuon ang pansin o atensyon ng lahat ng mga tao sa sabungang ito. Hindi ito maaari. Tama. Siya o ang kanyang ugis na yan ang gusto kong ibangga sa aking abuhin. Teka lang, Juana, Ovele. Ang tawag ni Mang Rigor sa kanyang kasamahang kabaryong sabongero. Oh, bakit Rigor? May sasabihin ka ba? Sino pre yang sabongerong may hawak na puting panabong o isang ugis? Siya si Cosme, yung sabongerong taga-kabilang bayan. At yung kanyang dalang panabong ay panabong ng kanyang nasirang ama. Hindi yan basta-bastang panabong pre, dahil marami nang naipanalong laban yan. Naging hamon sa pagiging tanyag ni Mang Rigor ang sabongerong si Mang Cosme, lalo na ang kanyang dalang ugis na panabong. Kung kaya't, marami palang naipanalong panabong yan ha. Yang panabong na yan ha, yung ugis ni Cosme. Pues sa pagkakataong ito, sinisiguro kong matutudas na yan, Willie. Rigor, ano bang binabalak mo? At ba't mo nasabi yan? Wag mong sabihin yung dala mong abuhin ay ibabangga mo sa ugis ni Cosme. Oh, Willie. Yan ang gagawin ko ngayon at makikita niyong mangyayari sa sabungang ito. Pupuntahan ko siya at hahamuning itapat sa aking abuhin niyang kanyang ugis. Nagbalak pa sanang pigilan ng kanyang mga kasama itong si Mang Rigor, subalit wala nang nagawa pa ang mga ito sa naging desisyon ni Mang Rigor. Hoy, ikaw! Ako ba? Ako ba ang tinatawag mo? Abay, gago ka! Oh!
Ikaw nga! At wala nang iba pa. Yung ugis mo at itong aking abuhin. Ang ating pagharapin ngayon sa gitnang bahagi ng sabungan. Sigurado ka bang gusto mong itapat sa aking ugis yung abuhin mo? Ginagago mo ba ako, ha? Bingi ka ba? O nagbibingi-bingihan ka lang? O baka na may nangaasar ka lang? Hindi kita ginagago. Hindi ako bingi. Hindi ako nagbibingi-bingihan. At higit sa lahat, hindi kita inaasar. Kung hindi ay bakit parang ayaw mong ibangga ko sa iyo ang aking abuhin o sa iyong ugis na yan? Ang totoo hindi sa ayaw ko. Pero saan pat dumayo kami ng sabong sa lugar na ito? Kung hindi ko naman ihahanap ng makakabangga itong aking ugis na ito. Ang ibig ko lang sabihin ay baka magbago pang isip mo. May gago ka talaga! Cosme! Di ba yun ang pangalan mo? Hoy! Pipitsuging sabongero. Baka hindi mo ako kilala. Ako si Rigor. Isa akong tandag na sabongero at kahit sino pang tanungin mo rito, wala pa akong ni isang panabong na natatalo sa anumang sabungan o baryo na aking pinupuntahan. At baka yung ugis mo ay matudas nitong aking abuhin sa unang pag-arangkada pa lang. Ganoon ba, Rigor? Kilala mo pala ako. Bueno, sige. Kung yan ang gusto mong mangyari, sige. Itong kasama ko at kumpare kong magtatari ang makakasama ko sa loob ng sabungan. Kumuha ka na kaagad ng magtataring magkakarga ng tari sa abuhin mo. At pagkatapos noy tayo nang pumasok sa loob ng sabungan. Ang sabi ni Mang Cosme kay Mang Rigor, si Mang Joseph, na isang sikat at batikang magtatari sa baryong yon, ang kinuhang magtatari ni Mang Rigor. At nang sila'y nasa mismong loob na ng sabungan at pareho ng may kargadang tari ang dalawang mga panabong, ay sinabi kaagad sa kanila ng sentensyador ng sabungan, Rigor at Cosme, ngayong nakompleto na ang mga perang posta at pareho ng may mga kargadang tari ang paanan ng inyong mga panabong, ay maaari nyo ng pagharapin o karyoin yung inyong mga panabong. Areglado! O ikaw, Cosme, tandaan mo ito. Titigan mo ng mabuti ang iyong ugis habang yan ay meron pang buhay sa kamay mo. Dahil mamaya lang ay mamamatay na yan, ha? Alam mo, Rigor, ang totoo yan din sana ang gusto kong sabihin sa'yo. Ha? Puset ka! Parehong gumanti ng mga pagtuka ang dalawang mga panabong. Kung kaya't ay magkasabay na nga nila itong tinanggalan ng mga kaluban. Ang mismong mga tari ng mga ito, muli nila itong pinagharap sa kabinitawan sa lupang nasa gitnang bahagi ng sabungan. Kalmadong pareho ang abuhin at ang ugis, katulad ng kanilang mga amo. Nakabibinging katahimikan na. Ang nooy inililikha ng sabungan. Ilang sandali pa'y sunod-sunod na mga malalakas na mga pagpalo ang iginawad ng abuhing panabong ni Mang Rigor sa ugis ni Mang Cosme. Talsik palayo sa abuhin ang nasabing ugis na panabong, kung kaya't napangisi na kaagad itong si Mang Rigor. Ngunit nang makatayo ang ugis ni Mang Cosme, ay pumustura kaagad ito at pumuelo. Sa kanya inatake at kanyang pinagpapapalo ng kanyang kargadang tari ang agresibong abuhing panabong. Nanlaki ang mga mata ni Mang Rigor dahil nakita niyang kinawawa na ng ugis ang kanyang abuhin, ang ugis na panabong, na sa hindi niya malamang dahilan. Bigla-bigla na lamang itong naging agresibo, wild sa bakbakan. Wala itong mga pagpalo ng kanyang kargadang tari na hindi tinatamaan ang katawan ng kanyang abuhin. Sa bawat pagtalsik at pagtayo ng kanyang abuhin, ay siya namang pag-angat ng ugis at pagpalo sa kanya hanggang sa hindi inaasahay. Bumaon at tumagos sa mismong ulo ng abuhing panabong ni Mang Rigor ang matalas at matulis na tari ng ugis ni Mang Cosme. Naglilikot ang abuhin o pumapalag-palag pa ito dahilan upang ito'y malagutan na ng hininga. Nagtatakang nagsipagsigawan ang mga mamamustat, mga sabongerong nakakakilala kay Mang Rigor dahil sa kung papaanong natalo ng ugis ni Mang Cosme sa kauna-unahang pagkakataon ang panabong ni Mang Rigor at ang mas masaklap na katotohanan at halos hindi matanggap-tanggap ni Mang Rigor. Dahil, totoo ba ito? O baka naman ay isa lamang itong panaginip? Papaanong natalo ang aking abuhin na inusalan at binugahanitay ng kanyang orasyong dilim? Natalo na ako. Ang aking panabong, napahiya pa ako sa sabungang ito. Totoo ang mga nakikita mo, Rigor, dyan sa hawak mong alagang patay ng abuhin. Totoong natalo ka
At mas lalo't tinitiyak ko sa iyong hindi ka nananaginip lamang. Hiyo pa ka, Cosme. Tandaan mo ito, Cosme. Ang pagkatalo kong ito at pagkapahiya sa mismong sabungang ito ay pagbabayaran mo ng mahal. Pagbabayaran mo ng buhay mo. Huwag mo akong takutin o sintakin, Rigor. Baka nakakalimutan mong ikaw ang nagpilit na ibangga sa aking ugis yung iyong abuhin. Hindi ba't paulit-ulit kitang tinanong kung sigurado ka na ba sa iyong desisyon? At saka huwag mo akong takutin at pagbantaan, Rigor. At bakit, Cosme? Dahil matagal na akong walang kinatatakutan at mas lalong wala akong inaayawang laban. Ano, Rigor? Diyan ka na. Nakuha na namin ang perang pustang naipanalo ng aming ni isang tama o hiwa ng tusok ng tari. Sa aking gis ay wala kaming makita. At kahit siguro isang puting balahibo nito'y walang nabawas. Pero yung abuhin mo'y, nako, naging karumaldumal ang kanyang kinahantungan. Pagbabayaran mo ng buhay mo ang mga pang-iinsulto mo sa akin, Cosme. Tandaan mo yan! Hihintayin ko yan, Rigor. At sana na may dalian mo. At baka ako'y mainip. Tayo na, paring ka. Panalo na tayo. Kaya mag-inuman tayo mamaya pagkarating sa ating baryo. At itong abuhing bihag na ito ng ating ugis at pag-aari ng tarunang si Rigor ang ating gagataan at ipupulutan. Nagngingit-ngit sa matinding galit si Mang Rigor at naging matalim ang kanyang tinging ipinupukol sa nooy nakatalikod na't naglalakad ng palayo ng sabungan ang magkumparing sinamang Cosme. Paring Cosme, hindi ka ba nakakaramdam ng takot sa mga sinabi mo kay Rigor? Paring Uka, totoong lahat ang mga sinabi ko kanina kay Rigor. Hindi ako kailanman natatakot sa kanya. At anumang oras ay nakahanda akong harapin si Rigor. Pero paring Cosme, si Rigor ay anak ng isang bantog at kinatatakutang mangkukulam sa probinsyang ito. At marami ng biniktima. Pinatay ang kanyang amang mangkukulam. Baka totohanin niya ang banta niya sa iyo. Baka magsumbong siya sa kanyang amang mangkukulam at ipakulam ka. Mga mahal naming kamundo, sino si Mang Cosme? Anong pagkatao merong lumulukob sa kanya? Papaano mawawakasan ang paghasik ng lagim o takot sa mga tao ng ama ni Mang Rigor na si Tatang Alfonso, na isang bantog at kinatatakutang upahang mangkukulam? Ang lahat po ng mga katanungang yan ay ating pong sasagutin sa huling bahagi ng karugtong ng ating kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo at kamisteryo. Mag-iingat po tayong palagi at magandang araw o gabi po sa inyong lahat.